Kagaya ng iba mong tagapakinig. Minsan lang ako nakapakinig ng programa mo pero nahook ako at inaabangan ko talaga ang programa mo. At noong minsang may mapakinggan akong kwento tungkol sa single mom, ay nainganyo na rin ako. Noon ay ibang istasyon ang pinapakinggan ko. Pero noong minsang marinig ko ang programa mo, sa jeep na sinasakyan ko ay naaliw na ako. At pinilit ko ang kasamahan ko sa gasoline station para mag-iba kami ng istasyon. Nung una ay nag-aaway kami ng cashier namin. Pero nung huli ay nasanay na rin sila at hindi na nililipat pa. Malakas din naman kasi ang karisma ng boses mo. Bago po ang lahat ay itago niyo po ako sa pangalang Dandan. Danica ang tunay kong pangalan. Pero mas sanay ako sa tawag na Dandan para mas astig. 24 years old po ako at isa po akong lesbiana. Gwapong lesbiana daw po ako. Hindi ako katangkaran, maputi ako at bagsak ang buhok. Sa totoo lang, papadudot ay madami na ako naging girlfriend. Lalaking lalaki po kasi ang kilos ko pati ang pananamit. Ma-appeal din daw akong tomboy. Dahilan siguro para maging mayabang ako. Madaming naaasar sa aking kalalakihan dahil maganda ang mga nagiging girlfriend ko. Totoo yon, papadudot. May nagtatagal naman sa karelasyon ko pero kadalasan ay naghihiwalay din dahil selosa sila at ayaw ko sa babaeng selosa. Sa gasoline station ako nagtatrabaho at tubong Pasig City, Iloilo ako. Maayos naman ang lahat hanggang sa subukin ng kapalaran ang katatagan ko bilang isang tomboy. Chong, birthday plan ni Onad ngayon. Ano, saan tayo? Baka doon na lang sa kanila yon, Chong. Alam mo naman nanay nun, di bali nang tumambay maghapon ng barkada niya sa bahay nila. Wag lang siya lalayo sa paningin niya. Kaya nga eh. Nagpaabiso na ba siya kung saan tayo? Wala pa eh, pero mamaya lang mag-iimbita na yon. Nasa loob pa kasi pinatawag ni Bossing. Baka bibigyan ng panginom. Asa ka pa, Chong. Alam mo naman yan si Bossing eh. Makunat pa sa bele ko yung bulsa. Bago bumunot ng piso. Isang taon na sa bulsa ang kamay niya, di pa nahuhugot. Sinabi mo pa. Oh, ayan na pala eh. Speaking of the devil. Oh, Chong! Happy birthday! Chong, happy birthday! Ano, saan tayo maya? Salamat mga chong. Sa bahay na lang tayo mamaya. Binigyan ako ni Bossing ng 1,000 eh. Paberde daw sa akin. Akala ko nga kung bakit ako pinatawag eh. Wow, talaga ah. Ano kayang nakain at generous si Bossing ngayon, no? Ay naku chong, hindi ko rin alam. Pero okay na yun. May pang-alak na tayo. Pulutan na lang ang kulang. Baka naman mga chong, makabili pa kayo ng pulutan ha. Huwag na kayong mahiya. Dali nyo mamaya sa bahay para naman may pakinabang kayo. Ayos ang banat mo, Chong ah. Sige, sagot ko isang inasal. Ikaw, Carlo. Dala rin ng share mo ha. Baka mamaya di tayo papasukan yan sa bahay niya eh. Oo na, sige na, magdadala na. Oo nga pala, Onad. Pwede ba magdala ng chicks? Sus, as if naman may chicks ka. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko, wala nga pala akong chicks. Nad, may mga chicks ka pang bisita mamayang gabi? Lo, alam mo naman si mama eh. Allergic yun sa chicks. Kita mo nga, 27 anyos na ako pero ayaw pa yata ako pag-asawahin. Mamas boy ka kasi. Sayang ka, Chong. Gwapo ka pa naman. Ibang klase rin kasi yung mama mo eh, no? Gusto ata, buruhin ka sa bahay nyo. Ano, budburang ka na ba namin ng asin para burong-buro na? Ewan ko sa inyo. Magtrabaho na tayo, baka mamaya mapagalitan pa tayo ni Bossing. Bawin pa yung pang-alak natin. Chong, nasa labas pa ba yung motor ko? Baka nabit-bit na yun ah. Di, walang kukuha nun. Walang magnanakaw dito. Saka sagot kita. Chong, salamat talaga sa pag-imbita ah. Sasama ko sana yung chicks ko eh. Kaya lang, sabi mo allergic ang mama mo sa chicks eh. Kita mo naman si Mama Chong nakabantay. Isang pagkakamali lang, pipitikin ako niyan. Ngayon ko lang napatunayan na mamas boy ka nga pala. Ito pala yung chismis. Gagi hindi ah. Mahal ko lang si Mama. Alam mo naman ang uni kong iho ko eh.
Wala na akong ama kaya ganyan siya sa akin. Saka mag-isa niya akong pinalaki. Saka sabihin ko sa iyo, Chong ha, hindi na nag-asawa yung nanay ko kahit pwede pa naman. Talaga, Chong? Ay, pareho pala tayo ng kapalaran eh. Alam mo ba si mama ganun din? Biyuda na rin ang mama ko pero di na nag-asawa. Kung nagkataon pala na papa mo o kaya naman papa ko yung nabuhay, pwede pala natin silang pagsyutain. Oo nga. Pero pwede naman, Chong, na tayong dalawa na lang. Gago ka ba? Di tayo talo, no? Inuman na lang tayo, Chong. Alam mo, Chong, kung babae ka lang, maganda ka eh. Huwag mo nga akong simulan. Uy, ano ka ba? Totoo yung sinasabi ko, no? Kung babae ka, ang cute mo. Magpakababae ka na lang kasi, Chong. Tapos tayong dalawa na lang. Ano, ha? Parang tanga to. Uy, ayoko ng ganyang biro, Chong, ha? Hindi na nakakatuwa. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Maganda ka kung babae ka. Baka nga kung babae ka, isa ako sa mga pipila sa panliligaw sa'yo dyan eh, ha? Alam mo, nangihinaya nga kami sa'yo eh. Sayang ka eh. Chong, huwag ganyan. Ayoko ng ganyang usapan. Tagay na lang tayo. Oo na, sige na. O, shot mo na. Yan, ganyan. O, sige, tagay lang tayo, ha? Happy birthday to you! Sana'y malasing mo kami! Salamat mga Chong, ha? Napasaya niyo ako. Sobra. Salamat. Salamat. Ma! Salamat! I love you! Mga Chong, I love you! Happy birthday to you! Happy birthday! Kampay! Kampay! Nalasing kami papadudot ng mga oras na yon. Halos patay lasing. Hindi ko na namalayan ang mga nangyari. Nagulat na lamang ako na nasa kwarto ako at umaga na. At kahit masakit ang ulo ko noon ay pinilit kong bumangon. Pero napamura ako noong makita kong wala akong saplot at may masakit sa katawan ko. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na may gumalaw sa katawan ko. At gusto kong pumatay noong makita ko na katabi ko si Onad at kapwa kami walang saplot. May nangyari sa amin ni Onad. Malinaw yon. Kung paano ay hindi ko rin alam. Gusto kong maghisterika pero nag-alangan ako dahil baka may skandalo ang mama ni Onad. Ginising ko siya at pinagsusuntok hanggang sa nagising ito. Uy! Nasaan na yung... Ayop ka kapal ang mukha mo, ha? Anong ginawa mo sa akin, Onad? Ano ba? Teka, aray, ba't ka ba nangahampas? Ang sakit dun ha? Teka, ano nangyari? Ba't ako ba tayo? Nagtatanong ka pa? Hindi mo alam? Chong, may nangyari sa ating kagabi. Huwag ka magmangmangan, wala kang alam. Bihira ka. Teka, wala talaga akong alam. Lasing tayo pareho eh. Sinamantala mo yung kalasingan ko. Aray, ano ba? Nasasaktan ako. Hindi kita pinagsamantalahan. Lasing din ako kagabi. At kung pagsasamantalahan kita, hindi dito, no? At saka kung may nangyari man, pag-isip mo wala na ako, no? Hindi ko talaga alam ang nangyari. Tsaka, ano ba kinakatakot mo? Pananagutan naman kita. Ano? Pananagutan mo ko? Alagay mo papayag ako? Hindi tayo talutol. Wala sa bukabularyo ko na pumatol sa'yo. Ang ilabot ka nga sa mga sinasabi mo. Ayoko sa'yo, hindi tayo talo. Paano kung mabuntis ka, Ber? Babae ka pa rin, no? Hindi ako mabubuntis. Isang beses lang naman siguro nangyari yun sa atin. Paano ka nakakasiguro? Lasing tayo pareho, oy. Kung mangyari na mabuntis ka, pananagutan kita. Hindi ako mabubuntis. Kapal ang mukha mo, ha? Hindi ko pa alam, sinamantala mo lang talaga yung pagkakataon na lasing ako. Hindi nga kita pinagsamantalahan, ano ka ba? Kung alam ko lang ang nangyari sa atin, di sana. Masaya ako, kaso wala nga ako masyado maalala. Ang kulit mo rin, no? Ako pa talaga yung makulit? Ako na nga yung agrabyado dito, eh. May nawala din sa akin. Nawala yung dignidad ko. Pakiramdam ko tuloy, ang dumi-dumi ko. Gago ka kasi. Bakit ba kasi hindi ka na lang magpakababae? Kahit ano namang gawin mo, babae ka pa rin. Uy, babae na ako babae. Pero katawan ko lang yung babae. Ang puso ko, lalaki. Kaya kahit anong gawin mo, lalaki pa rin ako sa puso at sa isip. Alam ko naman na lalaki ang puso't isip mo. Pero pwede pa naman maging babae, di ba? Pwede pa natin ayusin yun.
Handa ako panagutan ka, pangako. Wala kang pananagutan! Hindi ako maghahabol! Salamat na lang sa'yo. Teka, umamin ka nga sa akin. Ilang beses may nangyari sa atin? Yung totoo Lasing ka ba o naglalasing-lasingan ka lang para pagsamantalahan ako? Hindi ako ganun. Kung pinagsamantalahan kita, tumakas na ako. Magbihis ka na at lumabas na tayo. Baka mamaya biglang kumatok si mama, makita tayong ganito. Oo na, uwi na ako. Pero isa lang ipapakiusap ko sa'yo Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na may nangyari sa atin. Ayoko may makalam nito. Naintindihan mo? Kakahiya. Oo na. Sige na, labas na tayo. Sa trabaho na lang tayo mag-usap. Hindi ako papasok mamaya. Sabi mo na lang kay boss. Wala na rin tayong dapat pag-usapan. Walang nangyari ngayon, maliwanag. Oo na, sige na. Saan na ba yung brief ko? Napalagay pati yung supporter ko. Kumain na kayong dalawa. Kaalis lang ni na Carlo. Grabe kayo Yung mga kasama ninyo kung saan saang parte na lamang nitong bahay natulog. Buti nga umabot pa kayong dalawa sa kwarto Ay teka, kayong dalawa lang natulog sa kwarto? Uy, ano naman po masama dun? Pareho naman po kami lalaki, ma. Ano po ba ulam? Sa bagay. Pero babae pa rin yang si Danica at lalaki ka pa rin. Malay ko ba? Ano ba kayo, ma? Huwag kayo malisyoso. Wala pong nangyari sa amin. At wala pong mangyayari. Pareho po kaming lalaki at walang bakla sa amin. Pareho kami straight, no? Ay mabuti na yung nag-iingat. Sus! Ayan ka na naman, ma Dan, halika na, kain na tayo. Hindi na, uwi na ako. Sa bahay na ako kakain. Isa pa, medyo masakit yung ulo ko Kumain ka muna. Mamaya ka na umuwi. Oo nga naman, Danica, kumain ka na. May niluto akong malunggay na may bawang at pritong galunggong para mawala yung mga hangover nyo. Halika na, kain na. Di na lang alis na ako. Ikaw ang bahala. Usap tayo mamaya, Mauna na ako. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling yon. Halos liparin ko ang bahay pa uwi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko o iisipin. Mas masakit pa sa breakup ang nangyari sa akin itong araw. Nawala ang pagkababae ko nang wala akong kaalam-alam. Noon lang ako nakaramdam ng takot. Takot sa sarili at takot sa pwedeng mangyari sa akin. Dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nalaman ko na buntis ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga sandaling malamang ko na buntis ako. Paano ko bubuhayin ang magiging anak ko? Hindi ko alam kung paano ba maging ina o ama. At ang masakit ay hindi ko naman mahal si Onad. Alam ko naman na hindi siya mahirap mahalin pero ano ang gagawin ko? Lalaki ako at hindi ko siya mahal. Litong-lito ako sa mga sandaling yon. Blanko ang utak ko. Iniisip kung ano ang sasabihin ko kay mama. O ililihim ko ba sa kanya? Ipapalaglag ko na lang ang bata, total ay wala namang nakakaalam na buntis ako. Pero nagdalawang isip ako. Kasalanan ang gagawin ko. Sa ikalawang pagkakataon ay nalito ako noon sa kasarian ko. Ngayon naman ay sa pagbubuntis ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Sa huli ay nagpasya akong ipaalam kay mama ang katotohanan. Tuwang-tuwa si mama. Madami na kaagad siyang plano. Pero sinabi ko sa kanya na ayokong mabuntis. Sinabi ko sa kanya na ipapalaglag ko ang bata dahil ayokong maging ina. Lalaki ako at hindi maganda kung lalaki ang tiyan ko dahil sa bata. Okay lang sana na lumaki dahil sa alak. Alam ko, Papa Dudut, na masama ako sa iniisip ko. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Ma, nakapag-desisyon na ako. Hindi ko itutuloy ito. Sa akin mo pa talaga sinabi yan?
Nauunawaan mo bang sinasabi mo? Walang kasalanan ng bata. Hindi mo siya dapat idamay. Pero ma, di ako pwede magbuntis. At bakit hindi? Babae ka pa rin. Pwede kang mabuntis. Hindi ako handa sa ganito, ma. Hindi ko kaya. Abay, sana inaisip mo yan bago ka nakipag-inuman sa mga kasama mo. Hindi ko naman ginusto yun, ma eh. Ma, anong gagawin ko? Takot ako eh. Ayoko mabuntis, ma. Anak, kasalanan ang gagawin mo. Kung ayaw mo akong mag-aalaga sa bata, at huwag kang gagawa ng kahit anong makakasama sa bata, anak mo yan. Anak, makinig ka sa akin. Tinanggap ko kung anong kasarian mo dahil mahal kita. Alam ko na doon ka magiging masaya. Tinanggap ko lahat sa'yo, pati ang pagbubuntis mo. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Ang mahalaga kayo ng anak mo. Makinig ka naman sa akin, anak. Aalagaan kita. Babantayan at kung gusto mo, pagkaanak mo, iwan mo na sa akin ang bata. Ma, Anak, pagbigyan mo naman ako kahit ngayon lang. Hindi ako humingi ng kahit na ano sa'yo. Ginawa ko ang lahat para maunawaan ka at intindihin kung anong meron sa'yo. Sana naman anak, wag mo nang idamay ang bata. Wala naman siyang kasalanan eh. Kung nakakapamili lang ang anak na magiging ina, baka hindi ka rin niya pinili. Pero dahil mahal ka ng Diyos, kaya ikaw ang pinili niya para maging nanay ng batang yan. Anak, biyaya ng Diyos yan. Huwag mo naman sayangin. Buhay yan. alam ko naman, ma. Pero kasi, hindi ko kaya eh. Kayanin mo anak dahil ako kinaya ko. Kinaya ko nung mawala ang papa mo. Kinaya kong palakihin kang mag-isa kahit na may mga taong gusto kong samahan para palakihin ka. Kinaya kong intindihin nung sinabi mo sa akin na tomboy ka. Kinaya ko lahat anak. Pati ang ipinagtatapat mo sa akin kinaya kong tanggapin dahil anak kita. Dahil mahal kita. Kaya kayanin mo para na lang sa akin. Ewan ko, ma. Bahala na. Hindi ka gagawa ng kahit na ano, Danica. Kapag idinamay mo ang bata sa kagagahan mo, magkakagulo tayo. Gaguhin mo na ang buhay mo kung gusto mo, pero huwag mong idadamay ang bata. Ma, nawahan niyo naman ako. Madaling sabihin sa inyo na kaya ko. Madaling nga lang pero ma, hindi ganun kadali sa akin yun. Ayoko sa batang to. Ayoko sa kanya, ayoko! Subukan mong ipalaglag ang batang yan at kakalimutan kong may anak ako. Ma, tomboy ako. Lesbiana. Di ako normal. Pusong lalaki ako, ma, nasa katawan ng isang babae. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ko? Di ba? Madali sa inyo kasi nag-anak kayo dahil babae kayo talaga. May asawa kayo. Eh ako, wala. Tomboy ako eh. Kayo hindi. Magkaiba tayo, ma. Kaya nasasabi niyo lang yan kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Hindi ako normal na tao. Pinagtatawanan nga ako ng iba tsaka pinandidirihan eh. Tapos makikita nila, buntis ako? Ano naman? Hindi niyo naman ako. Kahit na anong sabihin mo, mali pa rin ang gagawin mo. Bata yan! Buhay yan! Dugo pa lang to, ma. Dugo pa lang? Pero magkakaroon ng buhay. Mabubuo. Magiging tao. Magkakaroon ng puso at isip. Ayaw mo bang may kasama sa pagtanda na masasabi mong iyo? Yung hindi anak ng kinakasama mo o kung sinong darating sa buhay mo. Anak, masarap na may anak. Sa una mahirap, pero darating ang panahon na siya ang magpapasaya sa iyo. At siya lang ang taong tatanggap sa iyo sa kabila ng kapintasang sinasabi mo. Walang perpektong tao, anak. Lahat nagkakamali. Buo na desisyon ko, ma. Papalaglag ko tong bata. Subukan mo lang. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Minsan lang ako magalit, Danica. At hindi mo gugustuhin makita yon. Sorry, ma. Anak naman! Huwag natin pagtalunan to, ma. Okay, sige. Kung hindi kita mapipigilan sa gusto mo, sige! Ipalaglag mo ang batang yan! Para pagdating ng araw, pagsisisihan mo ang hindi pagbuhay sa kanya. Hindi ako nagkulang sa'yo. Lahat ginawa ko na. Pero kung talagang gusto mo, hala, sumigi ka! Tutal wala namang kwenta sa'yo talaga ang mga sinasabi ko.
Sa bagay, kailan ka ba naman sumunod sa gusto ko? Pasensya ka na anak ha. Nakalimutan ko na nanay mo nga lang pala ako at anak lang kita. Kaya wala akong karapatang magdesisyon sa lahat ng gusto mo. Yaman din lamang na gusto mo namang ipalaglag ang bata at hindi na kita mapigilan. Pumunta ka doon sa kilala kong manghihilot. Ipatanggal mo. Kalimutan mo na may konsensya ka at may nanay ka na nag-aalala para sa'yo. Total wala ka naman pakialam kung masasaktan ba ako o hindi sa mga desisyon mo. Ala, sige na! Sulong na! Bago ka pumunta doon, magbaon ka ng 5 milyong dasal ha? Unahin mo ng pagsisisi. Ipagdasal mo na sana hindi ka karmahin sa gagawin mo. Magbaon ka din ng rosaryo para habang pinapatanggal mo ang batang yan sa tiyan mo, ipagdasal mo na sana huwag kang dalawin ng karma pagdating ng araw. Kunin mo yung rosaryo sa altar at umalis ka na para matapos na yung problema mo. Hetong 500, iabot mo sa manghihilot. Sige na, lakad na. Ma! Sige na. Baka mamaya umalis pa yun. Dugo pa lang naman yan, di ba? Kaya hindi ka nakukonsensya. Lakad na! Oh, hindi ka tumatayo. Lakad na! Huwag kang mag-alala. Ipagdadasal ko na lang ang kaligtasan mo at ng kaluluwa mo. Pati ang magiging kaluluwa ng nasa sinapupunan mo na ayon nga sa'yo, dugo pa lang. Ay, bakit ka umiiyak? Matapang ka, di ba? Malakas ka. Maning-mani lang yan sa'yo kung gagawin mo. Wala bang buhay yan? Dugo pa lang. Hindi pa nakakakonsensya yan. Kasya na ang 500 doon. Huwag mo palang kakalimutan kung anong iinumin mong gamot pagkatapos, ha? Ma, sorry. Sorry saan? Sa gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Ihahanda ko na lang ang sarili ko. Dito ka ba kakain ng hapunan? O dito ka ba uuwi pagkagaling mo sa hilot? Para maipagluto kita ng sabaw? Siguradong manghihina ka doon. Ihahanda ko na din ang mga gamit mo para kung sakaling maospital ka, hindi ako magkakanda kumahog sa paghanda ng gamit mo. Nalilito kasi ako eh. Tulungan niyo ako, Ma. Hindi ko alam kung paano ako magiging ina. Andito lang ako, anak. Hindi ka pababayaan ni Mama. Kaya natin yan. Ha? Salamat, Ma. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi pa rin ako masyadong kumbinsido sa sinabi sa akin ni Mama. Pero kahit papaano ay nagluwag ang kalooban ko. Mahal na mahal ko si Mama at hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin, lalo na sa panahong ganito. Pakiramdam ko ay para akong masusunog. Para akong mawawala sa sarili. Mabuti na lamang at hindi kagaya ng ibang nanay ang mama ko. Biniyayaan ako ng isang ina na mahal ako at maunawain. Saan man ako dalhin ng nangyari sa akin ay alam ko na hindi ako mahihirapan. Iniisip ko pa lamang kung ano ang sasabihin ng mga tao ay para na akong mamamatay. Paano ko aayusin ang buhay ko? Paano ko sisimulan ang buhay ko pagkatapos ng mangyayari? Nakakalito, nakakatakot. Gusto kong tumakas sa kahihiyan, kaya naman nag-decide akong umalis, pero pinigilan ako ni Mama. Dahil baka kung ano ang gawin ko sa bata. Ma, nakapagdesisyon na ako. Huwag kayong mag-alala. Wala akong gagawing hindi maganda. Hindi ka aalis, Danica. Akala ko ba napag-usapan na natin ito? Ma, di mo ba naiintindihan? Makakapatay na ako ng tao dito. Pinag-uusapan na nila ako. Alam niyo ba kung gaano kahirap sa akin to? Ay, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ako, Ma, may pakialam ako dahil ako yung nasa sitwasyon. Kapag kasi harap-harapan akong kinukutsaan ng mga yan, gusto ko na silang patulan eh. Keso tomboy na malandi daw, tomboy na pusong lalaki, pero lalaki din naman pala ang gusto. Ma, ang sakit nun. Hindi ko naman ginusto yun eh.
ginusto yung batang to! Anak, huwag mo na silang isipin. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Kung gusto mo pagkatapos mong manganak, saka ka umalis. Huwag lang ngayon, anak. Ngayon mo ako mas higit na kailangan. Ma, hindi ko pababayaan ang bata. Isisilang ko siya at iuwi ko siya dito pagkapanganak ko. Hindi ko lang talaga kaya dito ako magbuntis, ma eh. Isa pa, ma, kapag nalaman ni Onad na buntis ako, baka habulin niya tong bata. Ayoko talaga, ma. Anak, normal lang na habulin ni Onad ang bata dahil siya ang ama. Pero anak, nasa iyo naman yun kung hahayaan mo siyang lumapit sa kanya. Karapatan niyang malaman yon dahil siya ang ama. Ayoko nga, ma. Nadidiri ako sa kanya eh. Maisip ko pa lang yung nangyari sa amin. Para na akong pinapatay. Naiintindihan niyo ba yun, ma? Diring-diri nga ako sa sarili ko eh. Tapos sasabay pa yung bunganga ng mga kapitbahay natin. Ma, mawawala na ako sa katinuan dito eh. Pero anak, saan ka naman pupunta? Anak, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Hindi ako mapapanatag kapag wala ka sa tabi ko, lalo pat ganyan ang kalagayan mo. Mas mababantayan kita kung kasama mo ko. Mas malalampasan mo ang problema kapag andito ako sa tabi mo. Anak, huwag mong intindihin ang sinasabi nila. Andito ako. Anak, andito si Mama. Ma, hayaan mo na lang ako umalis. Hahanap ako ng bahay na malayo dito. Yung walang nakakakilala sa akin. Anak, lumipat ka man o hindi, alam na ng mga kapitbahay natin ang kalagayan mo. Huwag mo na lamang silang pakinggan. Ako nang bahala sa kanila. Hindi mahalaga ang sinasabi nila. Dito ka lang, ha? Pero ma... Dan, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. May dapat tayong pag-usapan, alam mo yan. Nanditiri ako sa'yo. Pareho tayong lasing noon, alam mo yan. Pero Danica, may karapatan ako doon sa bata. Hindi ko naman tinatanggi na anak mo rin to, di ba? Kaya nga pag-usapan natin kung anong dapat gawin sa bata. Makulit ka rin eh, no? Makulit talaga ako. Kaya makipag-usap ka sa akin ng maayos. Dahil kung hindi kita titigilan. Pwede ba? Ilan mo na ako, Onad. Hindi ako nagpunta dito para kausapin ka. Nandito ako para magpaalam kay bossing na hindi na ako magtatrabaho at aalis na ako sa lugar na to. Oo, saan ka pupunta? Tatakasan mo ako? Tatakasan? Bakit? Dahil sa bata? Hindi ko gagawin yun. Eh bakit ayaw mo makipag-usap sa akin? Kung hindi pa nakarating sa akin ng balita, hindi ko malalaman, no? Hindi naman importante kung malaman mo o hindi eh. Importanteng malaman ko dahil ako ang ama ng batang yan. Wala naman tumatanggi na ikaw ang ama, di ba? Sabi nga dyan, kausapin ko pa si boss. Danica, hindi kita titigilan. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pakiramdam ko na mga sandaling yon, Papa Dudut, ay para akong matutunaw. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Hindi naman ako dating ganon kapag nakikita ko siya, pero sa pagkakataong yon ay para akong kandilang nauupos. Malakas ang kabog ng dibdib ko kaya kailangan kong umiwas. Sana lang ay hindi na uli magtagpo ang landas namin ni Onad. Alam kong imposible pero gagawa ako ng paraan para hindi ko makita ni anino niya. Kung ganito lagi ang pakiramdam ko kapag nakikita siya baka mawalan ako ng hiya. Baka lalo akong makaisip ng hindi maganda. Alam kong hindi tama ang ginagawa ko kay Onad pero kailangan ko siyang iwasan para mas makaisip ako ng tama. Alam ko na may karapatan si Onad sa bata pero sa ngayon ayaw ko munang pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Hahayaan ko muna ang sarili kong malayo sa kanya at haharapin ko na lamang siya kapag handa na ako. Nakapanganak ako, Papa Dudut, nang hindi ko na halos maunawaan ang nangyayari. Si Mama ang nag-asikaso sa akin. Siya rin ang nagtatanggol sa akin laban sa mapanghusga kong kapitbahay.
Hindi ako hinayaan ni Mama na umalis sa takasan ng mga tsismosa sa lugar namin. Aniya ay mas dapat kong intindihin ang kalusugan ng bata. Ayaw ko sa sitwasyon ko, Papa Dudut, pero tama si Mama. Kahit papaano ay nararamdaman ko na ganun pala ang pakiramdam ng isang ina. Pero pinipilit kong labanan dahil buo na ang desisyon ko. Naalis ako sa bahay namin pag pwede na akong umalis. Kapag malakas na ako. Luluwas ako ng Maynila. Lalayo ako sa Iloilo. Hindi ko kayang makita ang anak ko sa araw-araw. Papa Dudut, noong ko naramdaman ang takot. Takot na baka dumating ang araw na hindi ako matanggap ng anak ko dahil sa kasarian ko. Ang daming agam-agam na pumapasok sa isipan ko. Si Onad, si Mama, litong-lito ako, Papa Dudut. Hindi ako makatulog masyado lalo na noong mga unang buwan ng paglilihi ko. Habang lumalaki ang tiyan ko ay lalong nadadagdagan ng takot ko. Hanggang sa maisilang ko na nga ang anak ko. Babae ang naging anak ko, Papa Dudut. Napakagandang bata. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag ina ka na. Para akong nakalutang sa kaligayahan. Pero bigla lang ako nakaramdam ng takot, ng kaba at ganun pala ang maging isang ina. Kada hikab niya, kada hikbi niya, yung ngiti niya, yung pala ang isang bagay na hindi makukuha ng iba sa isang nanay. Kaya pala ganun na lamang ang pagmamahal ni Mama sa akin. Ngayon ay alam ko na. Pero kailangan ko pa ring umalis. Lumuwas ako ng Maynila, Papa Dudut. Nabagman sa kalooban ko ay pinili ko ang buhay na kung saan ako dapat. Pinili kong maging ako kesa maging isang ina. Alam kong naging makasarili ako at unfair para sa anak ko. Ang ginagawa ko. Pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko. Papa Dudut, marami akong naging ibang karelasyon sa Maynila. Pero inilihim ko sa kanila ang tungkol sa anak ko dahil pakiramdam ko ay kabawasan yon sa pagkatao ko. Pero ganun pala yon, Papa Dudut. Namimiss ko pa rin ang anak ko sa kabila ng ginawa kong pag-iwan sa kanya kay Mama. Isang taon din akong namalagi sa Maynila hanggang sa magdesisyon akong bumalik sa Iloilo para itama ang pagkakamali ko at punuin ang pagkukulang ko sa anak ko. Anak! Ay, ba't hindi ka nagpasabi na darating ka? Naipagluto man lang sana kita ng masarap na tanghalian. Gusto ko kasi kayong sorpresahin. Si Ivan, ma, kumusta? Naku, ayaw na sa loob naglalaro. Oy, pasok ka, anak. Wow! Laki na ng anak ko ah! Halika nga kay Mama, baby! Halika, baby! Ako to si Mama! May pasalubong ako sa'yo. Ito, oh. Ganda, di ba? Halika na, halika dito. Yun, ganda naman ang baby ko. Yan mo, hindi na aalis si Mama. Ha? Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Namiss ko tong baby ko eh, oh. Oh, yan. Oh, buka mo na dito, ha. O, lari mo yung manika mo. Ganda, oh, haba ng buhok, di ba? Hindi lang, ha. Ma, hindi na ba kayo kinukulit ni Onad dito? Baka mamaya itakas tong anak ko tapos hindi na ibalik. Ano ka ba naman? Hindi naman ganun si Onad. Ang bait nga ng batang yun eh. Hayaan mo na at kaligayahan naman yun ng bata eh. Hindi naman siya nanggugulo. Isa pa, anak naman niya si Yvonne. Kaya karapatan din niyang makita ang bata. Hindi ka dapat nagdadamot. Pero ma, lalo lang magugulo yung sitwasyon eh. Walang magulo. Ikaw lang ang nagpapagulo, Danica. Sa isang taong pagkawala mo dito, maayos at tahimik kami ng anak mo. Kaya huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Nag-iingat lang naman ako, ma. Ayoko na magulat na lang tayo isang araw eh. Nakikisawsaw na siya sa pamilya natin. Ay, pwede ba? Huwag mong pag-isipan ng masama yung tao.
Teka lang, parang hindi ka yata nagpagupit ng buhok ngayon ha? Mukha yatang... Ma, hindi ko gusto yung tawa nyo ah. Gusto ko lang magpahaba ng buhok. Papa-undercut ko kasi to para astig tingnan. Anak, pag gusto mo nang magsuot ng bestida, sabihan mo lang ako ha, ibibili kita agad. Mga 20. Ma, parang sira Hindi ako magbibistida. Papahaba nga lang ako ng buhok kasi nga ipapa-undercut ko. Ulit-ulit. Ulit to. Ay sus! Alam mo anak, nanay mo ako. Alam ko na yung mga ganyang style mo. Style. Di nga. Ulit ni mama Pahinga muna ako ma. Haba ng biyahe ko Oh, sige. Siya nga pala. Pupunta si Ona dito mamaya, hihiramin si Yvonne. Bakit niya ipapahiram? Kanino ko pa sinasabi sa'yo na hinihiram minsan ni Ona ang bata, hindi ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nauunawaan mo bang pinag-uusapan natin? Magpahinga ka na nga doon. Sige ma, pahinga muna ako. Ay, baka ito na siya. Ay, tuloy ka! Salamat po. Kumusta po? Handa na po ba si baby? Ay, oo. Sandali ako, kunin ko lang ang gamit niya. O anong ginagawa mo rito? Uy, andito ka na pala. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Saan naman kayo pupunta ng anak ko? Anak natin. Anak ko lang. Baka ibig mo sabihin anak ko. Kasi ikaw, sinilang mo lang siya. Ipapaalala ko lang sa'yo Hindi ba iniwan mo sa nanay mo pagkatapos mo mga anak? Ayos Feeling responsabling ama. Bakit? Naging tatay naman talaga ako kay Yvonne nung wala ka. Ginawa ko lahat. Ikaw, naging nanay ka ba Tama na yan. Oh, eto na si Yvonne. Oh, sige na, lumakad na kayong mag-ama. Pasensya na po kayo, Nay. Mukhang may saltik po kasi itong si Dandan Hayaan mo na at pagod lang yan sa biyahe. Sige na, lumakad ka na. Sige po. Chong, bagay sa'yo longer Bestida na lang ang kulang, babaeng-babae ka na. Che, basta nga kayo kung aalis kayo. Baka mamaya magbago pa isip ko Hindi ko pasamahin sa yung anak ko. Ito naman, ang sungit-sungit. Gusto mo sumama sa amin? Pwede ba? Ang feeling close. Bakit? Close naman tayo dati, di ba? Bati-bati nga tayo. Sa ganda kita wala siwang. Gusto mo tagay tayo mamaya Gago. Ano, bali? Tama na yung maminsan anak ko. Alam ko na yung alak-alak na yan. May alak, may balak. Ganun na ganun yung ginawa mo sa akin Kala ko makakalimutan ko yon? Tanga. Hindi na mauulit yon. Kaya pwede ba? Sige na. Alas na kayo kung alis kayo. Ilang mo na ako, Onad. Sige na nga, ang sungit mo na Nay, totoo na po to. Alis na po kami. Sige, ingat kayo. Huwag masyadong magpapagabi ha. Mahahamugan ng bata. Opo, Nay, sige po. Sige, Chong, una na kami. Ewan ko sa'yo. Anak, huwag mo naman ganunin si Onad. Mabait naman yung tao At mahal na mahal niya ang anak mo. Wala akong pakialam sa kanya, ma. Hindi ko kayo pipigilan pagdating kay Onad, pero sana naman, huwag niyo rin akong pilitin na makipag-ayos sa kanya. Hindi ko pa kaya. O sige, hindi na kita pipilitin kung hindi mo pa kaya. Ma, hindi ko gusto yung ngiti nyo Pagod ako. Kanina ko pag gustong magpahinga hindi ako makakyat. Bahala na kayo dyan. Tulak ng bibig. Ma! O sige na, magpahinga ka na. Papa Dudut, alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga ngiti ni Mama. Alam kong inaasar lang niya ako at akala niya ay magiging babae ako dahil sa ginagawa niya. Gwapo si Onad, Papa Dudut. Matangkad, umpisa pa lang kahit alam niyang tibo ako ay nangungulit siya sa akin. Lagi niya akong sinasabihang maganda. Minsan naiinis ako sa kanya pero hindi ko na lang pinapansin. Tropa ang tingin ko sa kanya kaya hindi ko matanggap ang nangyari sa amin. Pero hindi magiging dahilan yon para maging babae ako. Lalaki ako sa puso at sa isip at kahit na anong mangyari, tumambling man si Batman o kumandirit man si Spider-Man ay hindi ako magiging babae. At hindi ako magsusuot ng damit pambabae. Ano bang problema mo? Bakit mo ba ako iniiwasan? Suming ka naman masyado. Bakit naman kita iiwasan? Kung hindi mo ako iniiwasan, bakit kapag nagpupunta ako sa inyo hindi ka lumalabas ng kwarto? Kahit naman alam ko na nandun ka lang.
Lilinawin ko lang sa yung kumag ka. Ha? Bakit ka ba pumupunta sa bahay? Di ba para sa bata? Oo. Oh, malinaw naman pala sa'yo eh. Anong hinahanas mo dyan? At kailangan ko humarap sa'yo tuwing pupunta ka sa bahay. Boyfriend ba kita? Uy, hindi nga tayo friends eh. Di ba hindi naman? Para sa bata lang. Para sa bata. Period. Hindi mo ako boyfriend. Malinaw yun. Hindi mo ako asawa. Mas malinaw yun. Ako ang ama ng anak mo. Malinaw din yun. At para mas malinawan ka, sasabihin ko sa'yo kung bakit ako naghahanap ng atensyon mo. Kasi po, mahal kita. I love you. Okay ba yun? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ama ka lang ng anak ko at hanggang doon lang yon? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Kasi ako, kinikilabutan ako eh. Sukang-suka ako. Actually, Leonard, nasuka na ako eh. Nilunok ko lang. Basta. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kita titigilan. Liligawan kita at ipapaalam ko kay mama na liligawan kita para mas formal. O di ba maganda yung ganon? Tibay din ang apog mo eh, no? Hindi mo ba nakikita ko nung itsura ko? Mas gwapo pa nga ako sa'yo eh. Mas gwapo ako sa'yo, oy. Isa pa, alam ko naman at nararamdaman ko na darating ang araw na magiging aking ka, oy. Come to papa! Tanga! Tigilan mo nga ako. Babae din ang hanap ko at hindi lalaki. Hindi rin porke nakaskor ka na sa akin, makakaulit ka pa. Nek-nek mo! Basta ako, ang alam ko lang, mahal kita. Mahal kita at mahal kita. Kayo ng anak ko. Ayaw mo ba magkaroon ng buong pamilya? Ayaw mo bang kahit para man lang sa anak natin? Hindi ko kailangan makisama sa'yo para lang masabi ng anak ko na buong pamilya tayo. Masaya ang buong pamilya pero para lang yun sa nagmamahalan. Makakahanap din ako ng babaeng tatanggap sa anak ko nang hindi ko kailangan makisama sa'yo. Hindi kita mahal, okay? Ano naman kung hindi mo ako mahal? Pasasaan ba't masusungkit ko rin ng matamis mong oo? Uuhin mo yung mukha mo! Saan ka ba pupunta, my loves, ha? Gusto mo, samahan kita eh. May didigahan akong chicks. Sama ka? Balita ko, marami daw magaganda doon sa pupuntahan mo, ha? Sama naman ako dyan. Huwag na. Angkas ka pa sa motor ko. Ako na lang mag-isa. Mamaya masulot mo pa yung liligawan ko. Sus! Ang sabihin mo, wala ka naman talagang nililigawan doon. Kasi ang mga babae doon, kung hindi high school pa lang, matatanda na. Pero na lang kung mga onders na ang trip mo ngayon, ha? Sino ba doon? Si Aling Oryang na byuda? O si Minerva na nakakalimang asawa na? Wala kang pake kung sinong liligawan ko doon. Tigilan mo nga ako, pwede ba? Hindi nga kita titigilan, ang kulit mo rin eh. Saka alam ko nagsisinungaling ka. Kausap ko si mama kanina. Mamimili ka raw sa grocery ng gatas at saka pagkain nyo. Huwag mo nga ako niloloko dyan. Ako sa'yo. Kasama ako. Total, para naman kay baby ang bibilin mo kaya huwag mo na akong pigilan. Ikaw na lang pumunta sa grocery. Gusto mo pala siyang ibili di ikaw na. Yan ang basket Ito yung listahan. Ay hindi, gusto ko magkasama tayo. Kainis. Tara na nga. Yan! Kung ganyan ka ba naman di nagkakasundo tayo. Tara na, my loves. Isang tawag mo pa sa akin ng love, sasakpukin na kita. Iwan kita dito. Hayaan mo na akong tawagin kitang loves. Hindi ka naman mamamatay kapag loves ang tinawag ko sa'yo eh. Arte-arte nito. Kiss mo ka ako. Ewan ko sa'yo. Loves, kain tayo. Nagugutom na ako eh. Kumain ka mag-isa mo. Ito naman, kakain lang eh. Tapos kukulitin mo ulit ako na ulitin natin? Huwag na, oy! Ay, iba din. Nag-aaya pa lang ako ng kakain, may kasunod na kagad na ganon. Masyado ka namang advance mag-isip. Kilala na kita eh. Kapag napagbigyan ka ng isang beses, siguradong kukulitin mo ulit ako. Wag ako, Nad, wag ako. Sus! Baka naman ikaw may gustong ulit-ulitin natin to. Kilala din kita, oy. Denial queen ka din eh. Kita ko nga na, kinikilig ka at nag-enjoy ka habang magkasama tayo. Pinipigilan mo lang. Huwag ka nang umarte, huwag ganon. Alam mo, kapal ang mukha mo no? O bakit namumula pisngi mo? Nagbablush ka kitang-kita Excuse me? Hindi ako nagbablush, no? Tingnan mo nga ako. Ala ka dyan. O na magbitbit yan. Tara, kain tayo, gutom na ako. O magbayad O kita mo na, pakipot pa to. Gago. Una ka na doon sa lamesa, ako nang bahala sa pagkain. O na, sige na. Bilisan mo Ginutom ako bigla. Ayo pa, sasama din naman. Mga babae talaga, hirap ispelengin. Ano ka mo? Wala, may kinukumpit lang ako. Sabi ko, maganda ka, bingi ka lang. Che, only rice saka only iced tea Oo na, sige na, upo ka na dun.
Hindi ko alam papadudot kung bakit napapasunod ako ni Onad kahit labag sa kalooban ko ang ginagawa ko. At hindi ko rin alam kung bakit pilit kong tinatanggi ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi kasi ako ito. Hindi ako pwedeng ma-inlove kay Onad. Ayoko sa kanya. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Dumating ako sa puntong hinahanap ko ang kakulitan niya. Nasanay akong lagi siyang nangungulit. Nasanay akong araw-araw na may nang-aasar sa akin. At natatakot ako na baka hindi ko na makontrol ang sarili ko na maipakitang mahal ko siya. Oo, Papa Dudut. May palagay akong mahal ko na siya pero ayaw kong ipahalata sa kanya. At tama siya, Papa Dudut. Denial queen ako kahit alam kong nahahalata na niya. Halos 1 taong nangungulit sa akin si Onad, Papa Dudut. 1 taong ko din siyang sinosoplak at tinatangging wala akong nararamdaman para sa kanya. Hindi siya nagsasawa, Papa Dudut, na ipadama sa akin na mahal niya ako sa kabila ng ginagawa kong pagtataboy sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. May mga panahon na natutokso na rin akong tugunan ng pagmamahal niya, kaya lamang ay nahihiya pa rin ako sa sarili ko dahil ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Nagkaroon ako ng maraming karelasyong babae, pero bago sa pakiramdam ko ang nararamdaman ko kay Onad. Papa Dudut, nagagawa ko na ding sumama sa kanya kapag ipinapasyal niya ang anak namin. Hindi ko namamalayan na masaya ako kapag magkakasama kami. Sayang, hindi ko naramdaman noon. Para akong bagong tinutubuan ng pag-ibig samantalang marami naman akong nakarelasyon at lahat ay minahal ko. Pero iba talaga to. Alam kong halata na rin ni na Mama ang nararamdaman ko. Pero gaya ng pagtatago ko kay Onad ay itinago ko din kay Mama ang nararamdaman ko. Bagay na alam kong hindi niya pinaniniwalaan. Pero hinayaan ko na lang dahil hindi pa ako handa sa nararamdaman ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay masaya ako. Masayang masaya ako sa nararamdaman ko. At masaya ako para sa anak ko. Kontento na ako sa kung ano ang meron sa amin ni Onad. Mag-grocery ka na ba? Oh, tara na. Sama kaya natin si baby. Huwag na. May mga bit-bit tayo mamaya pag uwi. Next week na lang tayo mamasyal kasama si baby. Sabagay, makakapag-date tayo ng maayos kung hindi natin kasama si baby. Date? Anong date? Yan ka na naman eh. Kung abuso ha, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang ibig sabihin itong mga pinapakita ko sa'yo. Ayaw ko lang kasi makipagtalo sa'yo palagi kaya hindi na ako tumututol kapag sumasama ka sa akin. Tsaka kapag palagi ako nakikipag-usap sa'yo. Danica. Ano na naman? Wala ka pa rin bang nararamdamang pagmamahal sa akin? 1 taong mahigit na ako nanliligaw sa'yo, tanunuyo. Wala ka pa rin bang nararamdaman talaga sa akin? Oh, wala. Pwede ba, Onad? Huwag mo akong umpisahan na naman ng mga pasakalye mo na yan. Danica, yung totoo. Mahal mo ba ako hindi? Hindi. Mahal kita, Danica. Hindi ko rin alam kung ano nakita ko sa'yo eh. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ang dami namang babae dyan. Bakit sa'yo ako pa ito naramdaman? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Hindi. Kahit man lang katiting na pag-asa, wala talaga? Onad, alam mo, mabuti ba umalis na tayo? Kasi baka mamaya abutin tayo ng gabi, may duty ka pa sa gasolinahan. Ang gabi ka, di ba? Dapat nagpapahinga ka eh. Kanang kaya sumama sa akin ngayon? Ako na lang mag-grocery. Okay lang ako, kaya ko. Sanay naman ako sa puyatan eh. Halika na. Ako pala magbabayad ang kain natin ngayon ha. Kakain tayo? Lilibre mo ako? O bakit tayo mo? Ba, syempre gustong gusto ko yun. Akala ko ayaw mo eh. Tara na. Salamat ah. Oh, saan naman? Masyado kang seryoso sa buhay ah. Ano namang drama yan? Lately napapansin ko masyado kang seryoso. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Madami lang ako iniisip. Ano namang iniisip mo? Ang mama mo naman eh, mukha naman siyang okay. Sa trabaho naman, mukha namang okay ka lang din. Ano
Ano problema mo? Ikaw, si baby, tayo. Sus! Huwag mo kaming isipin. Huwag mo kong isipin. Okay lang ako. Ano ka ba? Alam ko naman eh. Kaya lang, mas masaya siguro kung magiging tayo, no? Hindi magiging tayo. Malabo yun. Kaya huwag mo na akong isama sa mga isipin mo. Walang magiging tayo. Pero kay baby, forever tayo. Dahil kahit anong mangyari, tayo lang ang mga magulang niya. Danica, alam kong mahal mo rin ako. Hindi ko lang alam kung anong dahilan at pinipigilan mo pa yan. Wala akong pinipigilan. Hindi kita mahal. Nabubulagan ka lang ng nararamdaman mo kaya lahat na nakikita mo binibigyan mo ng kahulugan. Lagay mo to sa isip mo ha. Hindi na mangyayari na magiging tayo. Yun lang yun. Hindi ko kaya eh. Kayanin mo. Kung ayaw mong iwasan na naman kita. Kung gusto mong lagi tayong ganito, huwag mo akong pasukan ng mga ganyang eksena ha. Huwag mo akong ligawan. Tama na yung ganito tayo. Yung magkaibigan lang. Hindi ko may papangako. Pero sige, susubukan ko. Siguro tama na nga ang 1 taong mahigit na kabaliwan ko sa'yo. Siguro nga tama ka. Hindi na ako dapat umasa dahil wala naman akong aasahan talaga. Hayaan mo, pipilitin kong hindi na mangulit tungkol sa nararamdaman ko. Para na rin sa ikatatahimik mo. O no, tara na. Hindi ka na. Tara na. O bakit gumingiti ka dyan? Paano ba naman ako hindi kikiligin ito eh. Hawak mo yung kamay ko eh. Ay, ano ba yan? Aminin mo na kasi. Anak ng... Aray naman. Sorry, na-carried away lang ako eh. Kala ko basket yung nahawakan ko eh. Tara na. Danica. Oo, ano na naman? Napapansin ko. Nagpapahaba ka ng buhok ah. Tinatamad lang ako magpagupit. Parang nagbablouse ka na din ngayon ha. At hindi na jersey suit mo. Nakapedal ka na ha. Dami mong napapansin, Chong. Pinilit lang akong suotin ni Mama to eh. Sayang kasi kung hindi ko susuotin, baka daw magtampo si Mama eh. Napipilit ka na din pala ni Mama. Sanay kasi ako sa tigasan ng ulo mo eh. Yung tipong kahit na alam mong magagalit si Mama, hindi mo papansinin. Ginagawa mo pa rin kung ano gusto mo. Baka nga kasi magtampo si Mama, ano ba? Dahil mo napapansin. Teka. Pinapansin ako ah. Lipstick ba yung nasa labi mo? Pais nga. Hindi! Dahil mo napapansin ako ba? Halika na! Okay. Tigilan mo na nga ako sa mga ngiting-ngiting nakakaloko na yan ha. Kung ano-anong napapansin mo eh. Sapakin kita dyan eh. Di wala lang. Tara na nga. Oo, kamay ko. I-style ka rin eh ha. Kung makakalusot lang eh. Bakit ikaw nga kanina nawakan mo yung kamay ko? Pumulag ba ako? Che! Papa Dudut, mahal ko na siya. Mahal na mahal ko na si Onad pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin at aaminin sa kanya na mahal ko din siya. Natatakot ako na baka masaktan lamang ako. Baka pagtawanan lang ako. Siguradong sasabihin ng kapitbahay na ang tomboy naging babae. At kung ano-anong chismis at ayokong mapahiya. Tama na ang kahihiyang naranasan ko noong mabuntis ako. Tama na ang anak ko sa akin at okay na rin sa akin kung ano ang meron sa amin ni Onad. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Hindi nga lang niya alam na mahal ko siya. May mga gabing nagigising ako na parang katabi ko siya. May mga araw na nami-miss ko siya. Ewan ko ba Papa Dudut? First time kong maramdaman ng ganito sa totoo lang. Pero bigla niya akong iniwasan, bagay na ipinagtataka at kinakalungkot ko. Tandan, hindi na muna ako makakapasyal sa inyo ha. Ha? Bakit? Paano si baby? Pasensya ka na. Siguro nga tama ka. Wala na akong aasahan sa'yo at huwag na din akong umasa. Nakakapagod din pala kapag yung taong mahal na mahal mo, harap-harapang sinasabi sa'yo na wala kang pag-asa kahit nakatiting. Okay, ikaw ang bahala. Alam mo Danica, wala naman sana akong balak itigil ang paliligo ko sa'yo eh. Kaya lang, tama ka. Dami mong satsat. Tigil mong panliligo mo kung ayaw mo na. Bakit? May nakita ka na bang iba? Ganon? Paano na kami ni baby? Mawawalan ka na ng time sa amin, ganon? Kala ko ba mahal mo ko? Bakit mo kami iiwan? Di ba sinabi mo sa akin na wala akong pag-asa?
Pagod na akong kabubuntot sa'yo, no? Pagod na akong umasa sa'yo. Pagod na akong magmukhang tangang nagmamahal sa'yo na wala na mga aasahan. Hindi ko naman kayo iiwan eh. Susubukan ko lang humanap ng iba. Baka may makita ako na kagaya mo o higit pa sa'yo na gaya ng sinasabi mo. Hindi pwede! O teka, anong hindi pwede? Ayaw mo sa akin, alang na maipilit ko pa. Ikaw may sabi sa akin nun, di ba? Ito lang naiisip kong paraan para matahimik na tayo pare-pareho. Ayoko rin naman na, palagi na lang ako tinataboy, no? Nakakasawa na, saka masakit yun. Isa pa, nag-usap kami ng ex ko. Nakikipagbalikan sa akin. Siguro, oras na para ibaling ko naman ang pagtingin ko sa iba. Total, wala man akong aasahan sa'yo eh. Ano yung obligasyon mo sa anak natin? Hindi ko naman pababayaan ng anak ko. Susuportahan ko pa rin naman siya. Ibibigay ko pa rin ang dapat para sa kanya. Saka mahal ko ang anak ko. Hindi ko pababayaan yan. Ipapasal ko pa rin naman siya at dadalawin. Yun nga lang, hindi palagi. Siyempre, pag naging okay na kami ni Miriam hindi na ako mapapadalas dito, no? Nasanay ng anak ko na nakikita ka araw-araw eh. Siguradong magliligalig yun kapag hindi ka nakita sa loob ng isang araw. Sa una lang naman yun maghahanap. Pag nasanay na siya, hindi na yun maghahanap. Turuan mo na lang. Andiyan naman kayo ni mama eh. Sanay na sanay kang mag-alaga kay baby. Kaya mo na yun. Di pwede! Ayoko! Anong hindi pwede? Anong ayoko? May magagawa ka ba? Ilang taon ako nang hintay sa'yo, no? Ilang taon ang tiniis ko para mahalin mo din ako. Pero lagi akong umuuwing luhaan. Lahat ng gawin ko hindi sapat para sa'yo. Hindi mo nga na-appreciate yung mga ginagawa ko sa'yo eh. Hindi mo nakikita kung gaano kita kamahal, no? Kaya naisip ko siguro, panahon na para sarili ko naman ang intindihin ko. Hindi naman ganun katigas ang puso ko para hindi ako makaramdam ng sakit sa tuwing harap-harapan mo ang pinagtatabuyan. May hangganan din ang paghihintay ko, saka yung pasensya ko. At palagay ko, ito na yung tamang panahon. Ika biglang-bigla naman yata yan. Dahil naisip ko na hindi ko naman dapat sayangin ang oras ko sa taong wala naman akong aasahan ni Katiting. Naisip ko na bakit ba ako magtsatsaga sa'yo? Samantalang andyan naman si Miriam. Naghihintay lang na mahalin ko ulit. Siya na lang ang pag-aaralan kong mahalin uli. Total, may nakaraan naman kami. Hindi na mahirap kilalanin ng isa't isa. Napapagod din ang puso, Danica, tandaan mo yan. At napagod na ako. Kaya siguro, panahon na para harapin ko naman ng taong pwede magpaligaya sa akin. Na hindi ko kailangang masaktan at magmukhang tanga. Hindi ka pwede mapunta kay Miriam. Ay, bakit hindi? Basta hindi ka pwede mapunta sa kanya. Paano hindi pwede? Pwede na nga. Nag-usap na kami. Katunayan, magkikita kami mamaya eh. Hindi ka pwede makipagkita sa kanya. Binabawalan mo ako makipagkita sa kanya? Bakit? Para hindi ako mawala sa paningin mo? Bakit? Dahil wala ka nang uutusan kapag may kailangan kayo pabili. Wala ka nang mumura-murahin kapag naiinis ka, ganun. Dahil mawawalan ka ng taong bubuntot-buntot sa'yo? Aso lang naman ang tingin mo sa akin, hindi ba? Isang utusan. Uupo kapag sinabi mong uupo. Tatayo kapag sinabi mong tara na at aalis kapag sinabi mong labas na. Uwi na. Masakit mang isipin, Danica, pero yun talaga ang papel ko sa buhay mo. Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Talaga? Kung hindi totoo, anong papel ko sa buhay mo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Bukod sa pagiging asong bubuntot-buntot sa'yo, anong papel ko? Sige nga. Sige, sabihin mo. Ikaw ang tatay ng anak ko! Sus, alam ko na yan. Ikaw ang ano? Ako ang ano? Ikaw ang... Basta ikaw! Ano nga sabihin mo? Mahal kita, gago ka! O ano, masaya na? Kaya nga hindi ka pwede mapunta sa Miriam na yun eh. Hindi ka pwede mapunta sa kanya dahil noon pa man, mahal na kita. Hindi ko lang kaya tanggapin sa sarili ko na mahal kita eh. Hindi ko kayang aminin na kaya ko pala magmahal ng isang lalaki. Kung ano man nakikita mong pagbabago sa buhay ko, dahil sa'yo yun. Gago ka. Mahal kita. Sigurado ka? Baka naman kaya mo lang sinasabing mahal mo kasi ayaw mo mawala ng aso. Hindi asong tingin ko sa'yo. Mahal nga kita eh. Hindi ko lang alam kung paano ko ipaparamdam sa'yo yun. Huwag na kaming iwan ni baby oh. Nasanay na kami na kasama ka eh. Sige, pero may kondisyon. Ano? Bakit may kondisyon? Eh syempre naman, ang lagay na yan ganun na lang yun. I-give up ko si Miriam para sa'yo tapos ganun-ganun na lang. Uy, ano nga kondisyon? Maggagaon ka sa kasal natin. Kasal? Anong kasal? Kasasabi ko palang na mahal kita? Kasal ka agad? 1 taon na tayo mag-MU. Ba't pa natin patatagalin? Dun din naman ang punta nun. Kaya magpakasal na tayo. Di ba may anak na tayo? Kaya wala nang BF pa. Aasawahin na kita. Pero, pag tinanggihan mo pa rin ako ngayon, si Miriam na lang aayain ko magpakasal. Sige ka. Uy, oo na, sige na.
Kasal na ako sa'yo. Magagaw na rin ako. Pero pwede ba? Tigilan mo na ako ng kakatakot tungkol kay Miriam na yan. Dahil baka umbagin ko lang yan pag nakita ko eh. Taga saan ba yung Miriam na yan, ha? Ang tapang ng my loves ko Mukhang kailangan ko nang ihanda sarili ko sa'yo Mukhang tigre mapapangasawa ko Oo. At kapag paloko-loko ka, masasaktan ka talaga. Sino ba yung Miriam na yan, ha? Sa totoo lang, wala naman talaga akong ex na Miriam. At kung may ex man ako, wala na dito yun. May asawa at anak na. Sinabi ko lang yun kasi inis na ako sa'yo Alam ko naman na matagal mo na akong mahal. Kaya lang sobrang galing mong tumanggi. Ang arte mo, kahit kitang-kita ko naman at ni na mama na mahal mo rin ako. Kaya gumawa ako ng paraan. Si mama nagturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Pinag-isipan talaga namin to ng mama mo at mama ko. Effective naman, di ba? Nakita kasi nila na nag-iinarte ka lang pero ang totoo in love na in love ka naman talaga sa akin. Ayaw ko naman pikutin ka Wala akong masabi. Mga loko-loko kayo. Grabe kayo sa akin Alam mo bang mag-grocery ako ngayon para iluto ng mama ko mamaya? Mamamanhi ka na ako sa inyo sa ayaw at sa gusto mo. Pero alam ko naman napapayag ka Pinatesting lang sa akin ni mama kung gagana yung planong pagsisilosin ka. Nakita mo, effective naman kaya ayan, may kasalan na kaagad. Ewan ko sa inyo. Pinagkaisahan niyo ako. Oo! Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit-galitan dyan. Tara na. Mamili na tayo at mamamanigan ako sa inyo mamaya. Bukas na bukas, pasal tayo Ready ka na ba? Bukas ka agad? Baliw ka? Oo, bukas na agad. Naitakda ang kasal namin, Papa Dudut. Ang sarap palang ma-in love. Yung totoong pag-ibig. Yung tipong wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Yung ang maririnig mo na nakatikim lang ng lalaki, naging bakla na. O kaya naman ay totomboy-tomboy pero lalaki rin pala ang katapat at kung ano-ano pa. Pero deadma ako. Wala akong pakialam, at least ako iisang lalaki ang nakakuha sa akin at binigyan ko ng sarili ko. At sa ikalawang pagkakataon ay mahal ko na, mahal na mahal. Tuwang-tuwa sina mama na magiging mag-asawa na kami ni Onad. Mabait naman kasi si Onad at wala akong masabi sa kanya. Responsable siyang tao at hindi marangya ang buhay na kinalakhan namin pero hindi naman kami kapos. Hindi na ako nagtrabaho sa gasolinahan at nagtayo na lamang ako ng maliit na tindahan sa amin. Madalas ay nasa bahay ang biyanang ko. Minsan naman ay sa kanila kami natutulog. Sobrang blessed ko sa biyanan, sa asawa at sa mama ko. Noong ko lang naisip na tama lang na hindi ko ipinalaglag si Yvonne dahil siya pala ang magiging daan para makilala ko ang taong makakasama ko sa panghabang buhay.